Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay October 23, 2025 at ang oras ay nasa 9:30 p.m. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika, Kingdom of God, the Lufa Sugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa sikatan ng araw, mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kahinahunan, kapayapaan, kapatawaran, pag-ibig, at higit sa lahat ang katarungan ay iiral sa ating lahat. Okay. Sa pagkakataon na ito ay nais ko muna kayong pasalamatan sa lahat ng inyong mga prayers, sa lahat ng inyong patuloy na moral support, sa lahat ng inyong mga pagtitiwala. Okay. Hindi ko na ito patatagalin pa. Okay. So, kung napansin ninyo, meron akong vlog nung nakaraan. So, sorry doon sa hindi nakapanood, but na-view na siya doon sa kabila kong account. And I just want to clarify that hindi, Lopin Bisin, makinig ka sa akin ha, namumuro ka na sa akin. Ikaw, Lopi Bisin, kayo yung mga tipong tao na kayo ang may mga kagagawan. Sabi ko sa inyo, this is Lidimin eh. This is the part of my job. Yan ang kabilin-bilinan ni Kuya Emmanuel sa akin. Lahat kayo na gumaganap ng spiritual ay haharapin ko kayo. And if we're talking about the spiritual, please lang, pakishare nito dahil meron akong mensahe dyan sa kapatid natin na isang Nigerian prophet, Kono. Why Kono? Mr. Perez, no? Kapatid na Perez, na sinasabing, he is the very trending prophet, Kono. Why? I have a words Kono. So, abangan ninyo ito. But before that, no, mga kapatid, naalala nyo ba? Sorry ha, I hope you don't mind. I hope na hindi ninyo ako ma-misinterpret. Naalala nyo ba yung sinasabi ko sa inyo na gagamitin ko yan? Naalala nyo ba yung sinasabi ko sa inyo na manalangin kayo, humingi kayo ng mineralyon, humingi kayo ng kaunawaan, kaliwanagan, at kumapit kayo sa inyong pananampalataya. At alam nyo naman, kapatid na Alma, hindi sa iniinis. Yang mga tao na yan, sila kasi yung tipo na nagmamalaki sa akin, no? Nagmamalaki sa akin na yung amo niya, yun lang ang tanging makakapaglabas ng budget sa buong mundo. So, ako si Lidimin, lahat sila, hinarap ko yan sila. No? But anyway, that is not our topic because we need to be careful. We need to be careful our faith. Okay. Meron akong mensahe dyan sa why Kono. Bakit may words akong prophet Kono? At as I know that Brother Perez, no, from Nigeria is challenged, no, sa lahat ng ating mga kapatid here in the Philippines, no, na kesyo according doon sa isa nating kapatid, hindi ko kasi napanood kasi busy ako dahil ang dami kong ginagawa. Okay? So, I have a message for him, and yung mga kababayan natin is amazed sa kanya. But one thing, no, ito yung bantayan ninyo dahil ako, bilang si Lidimin, sa bawat paalala, I never exempted myself, especially in terms or regarding sa repentance. Kaya nga sabi ko nga, di ba, maging si Lidimin ay luluhod sa nag-iisang Alpha, Power, and Omega. I never exempted myself. Pero, pag binantayan mo yung kanyang mga salita,
nanotice nyo ba na wala siya ibang inaatake kundi ang Philippines? Okay yung mga reminders niya, totoo rin naman yon, no? But all of that was already written in the prophecy, in the book of prophecy. But we need to be careful. Ako na, sinabi ko na sa inyo. Bakit? Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi sapat ang nakikinig kayo sa akin. Bagkos, china-challenge ko kayo na kayo ay magsuri bawat espiritu. Bawat nagdadala ng salita ng Panginoon. Jesus. Okay. Before na mag-proceed ako sa message niya, I hope that mag-ano kayo nito, mag-share kayo nito. Okay. In the Bible, meron tayong, ito, isa sa mga ibabahagi ko sa inyo. Meron tayong makikita sa verses ng Bible, and hindi ko na to siya babasahin isa-isa, but hoping, if you have a time, kung meron kayong time, pakiusap ko lang sa inyo, basahin nyo to. Why? Alam nyo kung bakit? And you need to be put down. Isulat nyo ito, and ilagay nyo ito sa utak ninyo. Gagawin ninyong tetrabyte ang utak ninyo. Why? Nalungkot ako because lot of people is worried kung tatanggalin ang Facebook, no, sa social media. Mas matakot kayo kapag ang Biblia na ang ipagbawal nila. Kaya hoping na itong mga paalala ko sa inyo ay maa-absorb ninyo. Nabuhay naman ang ating mga ninuno noon without the social media, right? So, bakit parang ang mga tao ngayon is mas worried pa? That is worldly, no? That is the worldly things. Ingatan ninyo ang heavenly things like the Bible, kasi darating ang panahon, ipagbawal talaga ang Biblia. You know, our brother Mr. Perez, no? As I know that he is from Nigeria, correct me if I'm wrong, but sa Nigeria po, uso na po sa kanila doon. And si Mr. Perez, our brother, is living in the USA because in the Nigeria, pinapapatay na nila doon, lalo na pag mag-preach ka ng gospel about Jesus Christ. At ang Bible, as I know, is pinagbawalan na po nila yan. So, hindi malayo na ipagbawal yan sa buong mundo. And we are, yung sinasabi nila na one world government, one world religion, but I have an explanation for that. Kaya, every time na mag-ano ako sa inyo, every time na magbahagi ako sa inyo, please lang, buksan ninyo ang mga isip ninyo. Okay? But before that, bibigyan ko kayo just a little moment. Mag-pray kayo na bigyan kayo ng sapat na kaunawaan, espiritu ng kaunawaan, espiritu ng kaliwanagan. I'll give you in just a few minutes to pray, no? Ipanalangin ninyo mismo ang inyong mga sarili. Okay. Bibigyan ko kasi ilang minuto, okay? Okay, thank you so much, no, sa inyong mga presence. Okay, listen up, mga mahal kong kapatid. Okay, meron man akong ibabahagi sa inyo bago ako magmensahe sa kapatid na yan. I hope na mag-put down kayo. Please lang, magsulat kayo, mag-take down kayo, kasi darating talaga ang time na actually dito sa atin, as I heard, may mga ano na pinagbabawal talaga ang magbasa ng Bible. Okay. Tungkol ito sa mga bulaang mga apostol, mga propeta, mga guro, no? Ulitin ko. Meron tayong makikita, ilan lang to sa mga ibabahagi ko sa inyo. Tungkol ito sa mga bulaang apostol, bulaang propeta, at bulaang guro. Just imagine, hindi ko na to babasahin, but I want na mag-put down kayo dyan. Okay. Mag-take down kayo, ha? Okay. Mateo chapter 7 verse 15 to 16. Okay? Pangalawa,
Exodus chapter 20 verse 3 to 4. Pangatlo, Deuteronomy chapter 13 verse 1 to 3. Number 4, Unang Juan chapter 4 verse 12. Unang Juan chapter 4 verse 1 to 2. Okay? Next, Jeremiah chapter 14 verse 14. Okay, next, Ezekiel chapter 22 verse 28. And then, makikita din natin ito sa mga Gawa chapter 13 verse 6. Next, Unang Hari chapter 22 verse 21 to 22. Okay, next, Jeremiah chapter 23 verse 17 to 18. Next, 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. Next, Deuteronomy chapter 18 verse 21 to 22. Next, Jeremiah chapter 29 verse 31. Next, mga taga-Colosas chapter 2 verse 16 to 23. Next, Deuteronomy chapter 13 verse 5. Next, Jeremiah chapter 23 verse 16. Next, Jeremiah chapter 27 verse 9 to 15. Next, Ezekiel chapter 34 verse 1 to 7. Next, mga Gawa chapter 20 verse 28 to 30. Next, 2 Corinthians chapter 11 verse 2 to 3. Next, Galatians chapter 1 verse 8. Next, Pahayag or Revelation chapter 2 verse 2. Next, Gawa chapter 17 verse 11. Mahal, pwede makisuyo tubig? Next, First Thessalonica o Unang Thessalonica chapter 5 verse 21. Next, Deuteronomy chapter 18 verse 20. Next, Jeremiah chapter 8 verse 1 to 2. Next, Jeremiah chapter 14 verse 15. Next, Jeremiah chapter 28 verse 16 to 17. Next, Jeremiah chapter 29 verse 32. Next, Jeremiah chapter 14 verse 13 to 16. Napakahalaga ito mga binibigay ko sa inyong verses, okay? Next, Jeremiah chapter 20 verse 6. Next, Zacharias chapter 13 verse 3. Okay. Maraming mga bulaang propeta. Okay. Yung mga verses na binigay ko, may kinalaman ito ngayon sa mga nangyayari na mga nagpapahayag. Okay? Maraming nangyari, marami din nagpapahayag, pero paano nyo makilala kung yan talaga ay galing sa ating kataas-taasan? Dahil nakalagay yan sa Book of Prophecy. Maraming magsisilatawa na mga bulaang propeta gamit mismo ang salita ni Panginoong Hesus at mismo ang mga salita. Okay. Ito lang ang babasahin ko muna sa inyo. Mateo chapter 24 verse 11. At babasahin natin ang Mateo chapter 24 verse 11. Okay? Ang nakasaad dito sa Mateo chapter 24 verse 11. Okay. Nasaan ka na? 11. Okay. Nakasaad dito sa 11. Okay. Naduling na ko kasi malaliit yung ating letra. I'm so sorry pero ito. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. So, mga kapatid,
Be careful naman. Si Lidimin kapag magpahayag, never kong gi-exempted ang aking sarili. To repent, and never kong gi-exempted ang aking sarili. Na ano? Maging si Lidimin ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega, and listen up. Okay? Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Oh, naramdaman nyo ba? No? Marami ngayon, no? Talagang nanlamig, no? Tungkol sa pag-ibig ng marami, especially sa kataas-taasan, no? But anyway, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Ngunit ang mananatiling tapat makinig hanggang wakas ang siyang maliligtas. You see? Ang siyang maliligtas. So wala sa religion ang kaligtasan. Okay? Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at sa darating ang wakas. Okay. Ito yung binibigay ko sa inyo. Okay. Mga mahal kong kapatid, no? Katulad ng sinasabi ko, negative turns to positive. Maraming hindi sa against ako but we need to be careful. Okay? We need to be careful sa mga naririnig nyo. Maging ako sinabi ko sa inyo, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, humingi muna kayo ng tamang sapat na karunungan, kaunawaan, no? Upang ang mga bagay-bagay, no, ay maiintindihan ninyo. Hindi yung kung ano lang yung narinig nyo, ano lang nakita nyo, amazed na amazed kayo. Alalahanin ninyo si Satanas. Ang trabaho ni Satanas, mga magagandang bagay muna ang sasabihin niya yan. Okay. Tungkol sa mga propeta, makinig kayo. Sa pamamagitan ng pananalita nila Lidimin, diyan mo malaman, yes! At ito bakit may kuno? Okay. Kawikaan chapter 27 verse 1. Huwag ipagyabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. But itong mga itong mga kapatid na ito, no? Kung susuriin ninyo sa Bible, kaya nga pinag-usapan natin dati ang morning star, no? Ano ba 'yon talagang tungkol sa mga morning star? Okay. But before tayong maligaw sa ating topic, kasi may mensahe ako kay kapatid na Perez na yan. Okay? Ang ating binasa kanina na mga bersikulo ay tungkol yun sa mga bulaang propeta. So, doon yung makikilala. Alam niyo ba na kapag tao na ang tinataas, mag-ingat kayo. Ingat! Ako talaga lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag-ingatan ninyo ang inyong mga pananampalataya. At ngayon pa lang, kaysa naman sige magmarites dra, no? At baka mamaya nalulung na rin kayo sa kakalaro, no, ng mga games. At wala na kayong panahon para magbuklat ng banal na kasulatan. Darating ang panahon na ang Biblia ipagbawal yan. Actually, sa ibang pinagbawal nila. Kung mayroon tayong makikita mga bersikulo sa Biblia tungkol sa mga bulaang propeta, mayroon tayong makikita, no? Ano ba talaga ang katangian ng tunay na propeta na sinasabi? Take note, iba yun kanina, tungkol yun sa mga bulaang propeta. Ngayon, paano nyo ba malalaman? Ano ba ang katangian ng tunay na propeta? Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 22. Babasahin ko to sa inyo. Okay? Deuteronomy chapter 18. Mag-ingat kayo mga ate, mga kuya. Okay? Basta ang nagpahayag na sarili na niya parang itinataas niya, no? At meron din siyang taong tinataas, nag-ingat kayo. Okay? Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 16.
Okay? At nakasaad dito sa 18, chapter 15, verse 16. Ang pamagat nito ay ang Diyos ay magpapadala ng propeta. Sa 15, makinig kayo. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Take note. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipon sa Sinai. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh, ni ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito sapagkat tsak namamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya mula sa kanila, take note. Just listen up. Pakinggan ninyong maigi ito. Makinig kay... Naku, masilan tong pag-uusap natin. Tamang sabi lang, kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban, at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Did you remember? Did you remember na sinabi ko sa inyo? Ang gagaling ng mga kapatid natin. Titingalain ng buong mundo ang Pilipinas. Did you remember sa ganin? Sa anong paraan? Maraming ginto? Maraming kayamanan? No. Kung hindi sa pamamagitan ng katotohanan na siyang magpapalaya sa atin lahat. Nalala niyo ba yon? Okay? Kapag himay-himayin mo yung salita, bagamat may sinasabi niyang may isusugo, never minimension ang pangalan, but in character, parang kategory, doon mo makikita, doon mo, but mula pa noon ay hindi sila nagmi-mention ng pangalan. Okay. Ano ang kinalaman dito sa kay kapatid na Nigerian na si Mr. Perez? Ibihanda ninyo inyong mga tenga. Okay? Ngunit ang sinumang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, take note. Matindi to. Ngunit ang sinumang propetang magsasalita para sa akin o para sa ibang Diyos o kaya'y magkukunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan. Ang propetang tulad yon ay dapat patayin. Paano to? Paano to? Tokal la fura da tayo suda hayara la wontay. Yishara la fura kay ta iharam. Be careful. Meron pa siyang video. Na parang maraming nagbasa kanya dahil sa paghayag niya yun. Tama naman yun. May punto siya doon. Diba? Kahit nga ako, sinabi ko sa inyo, never si Sara Duterte ang uupo. Ha? I'm sorry ha. I hope you don't mind. Hindi niyo ako mamasamain. Hindi ako nakikipagkompetensya, but you need to be listen and you need to be careful. Hindi pa siya naghayag tungkol kay Sara Duterte. Sinabi ko na yun sa inyo. Pero, ngunit, subalit, datapat, wala akong binabanggit. Wala akong binabanggit kung sino ang uupo. Ay, naano niyo ba ako? Naintindihan niyo ba ako? That is the one of the character. Tapos, meron siyang sinabi na ang ating mga politiko ay si Satanas ang nagmanipula niyan, or just like parang parang nanahan si Satanas, kaya dadalhin hanggat ang mga politiko na yan, no,
ang siyang namumuno sa atin, no, ay dadalhin ang Pilipinas drug to heal. But why you endorse ngayon? Bakit ka nag-endorse ngayon? Bilang politician, hindi ako against kay Maria Lourdes Hortaliza, but her name is very familiar. At lalabas ang katotohanan dito. I hope, Madam Maria Lourdes Hortaliza, I hope you don't mind. If you don't mind, tahimik ang life mo, no? I hope na hindi ka makatulad ng iba. I hope na hindi ka makatulad ng iba, no? So, we need to be careful. Oh my God! Napakaliwanag. Kapag propeta, bagamat may sinasabi, inihayag, katulad yan, may isusugo akong katulad, ganyan. But, they are never mentioned that name. Yes, that's true. Kaya mag-careful kayo. At kung sasabihin na they don't have a connection, ay, Lidimin Canoto declared, lalabas ang katotohanan. Ito po ang sinasabi ko sa inyo. Kayo mismo ang masisilo sa inyong mga sariling bibig. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Please be careful. Okay? Okay, yun ang binasa natin sa Deuteronomy chapter 18 verse 15. Anong sinabi sa 22? Okay? Kaya sabi ko sa inyo, ingat-ingat talaga kayo. Okay, dito sa 22, ito ang palatandaan. Take note, listen up. Okay, 22. Ito ang palatandaan, kapag hindi mangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, yun ay hindi mula kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya, huwag ninyo siyang katakutan. Kapag hindi mangyari. So far ay amaze namin sa mga tao kasi daw, nagkatotoo, blah blah blah. Hello! Listen up! Mga kapatid ko, dalangin ko na kayong lahat, wag lang naman kayong makinig tapos yung gusto nyo lang pakinggan, yung parang ma-amaze lang kayo, yung matuwa lang kayo, yun lang, it's enough. Please lang, magsuri kayo, isabuhay ninyo ang mga mensahe. Hindi lang yung makinig, tapos, ay, ganito, ganyan, ay, tapos, alam mo yon, no? Tapos, natawa pa, sorry Brother Perez natawa pa ako sa inyo. Why? Sabi mo, hindi nga ako kumikita sa TikTok kasi ganyan. Ano bang purpose mo? Bakit ka nagba-vlog? Sorry hindi kita binabatikos. At yung nag-challenge ka sa lahat ng mga psychic, tila baga that, oh my God. At saka yung dating mo na, bakit ang Nigeria? Wala bang namumuhay doon, na namumuhay sa mga, nagsasamba ng mga Diyos-Diyusan? Wala bang mga bakla doon? I'm so sorry believe na sana ko sa inyo yung sasabihin mo na repent. Pero, the way you to express is, parang ang Pilipinas, ang sama na talaga, no? And then, parang gi-exempted mo. Dapat, if we are talking about repentance all over the world, not only the Philippines. Okay? And the words is, just like na parang in-exempted mong sarili mo dong. Huwag ganun. If we're talking about repentance all over the world, not only in the Philippines. Come on. Lapag sure dyan. Okay. Para sa ibang Diyos. O kaya'y para sa kanya'y magkukunin magsita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan. Malaking parusa yan. Marami ngayon, may napanood pa ko, I'm so sorry ako'y nalungkot dito. Nakalimutan ko, I forgot that name. Nasabi niya, ako ang nagsunog doon. Ako nag-ano doon sa China. Ako yung nagsunog ng ganito. Oh my God. Bilang individual, ako, katulad ko, nagpapaalala ko, but ang sabi ko sa inyo,
Ito'y paalala. Leading mean I have no power. I have no power except kapag ibigay na, ibaba na ang authority na just like, ikaw, ganito ka. So, ganon. Pero yung mga ganyang mga bagay na tila ba parang na-over yung iba. Yung Iloilo po yan. Yes, yung sa Iloilo. So, ano ba ang sinasabi ko sa inyo mga mahal kong kapatid? Ito yung pagkaingatan ninyo. Okay, ingatan ninyo. Hindi yung pag may marinig kayo, kahit mula sa akin, no? Hindi yung amaze kayo. So, mag-review kayo. That's why pinapaano ko kayo ng takedown para kayo mismo ay mababasa ninyo. Okay? Jeremiah chapter 28 verse 9. Babasahin natin. Jeremiah chapter 28 verse 9. Okay? Maganda ito. Huwag kayong magsawa na mag-ano. Okay? Kasi darating ang time, no? Ang Biblia ay ipagbawal yan. Jeremiah, saan ka na? Jeremiah. Oh my. Okay? Sakit ng... Old Testament ba ang Jeremiah, kuya? Old Testament. Saan ka ba makikita? I forgot, no? I'm so sorry, pero kailangan nating ano to. Jeremiah. Saan ba makita ang Jeremiah, kuya? Kuya Hob. Ay, okay. Ito, 753. Okay na to. Okay. Babasahin natin, ha. Sorry, ha. Because I'm not expert, ano. Okay. Tsaka, masakit kasi yun ako. Sinikap ko lang na magsalita para sa inyo. Okay? Jeremiah chapter 28 verse 9. Okay. Ito'y may patungkol sa mga babala sa mga bulaang o huwad na propeta. Jeremiah chapter 28 verse 9. Akala ninyo, basta-basta magsasalita. Hoy, pag-sure kayo dyan. 28 verse 9. Nakalagay dito. Okay? Ito na. May ballpen. Where is my ballpen? Okay, kailangan ko pang guhitan to ba? Okay. Jeremiah chapter 28 verse 9. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na magkakaroon ng kapayapaan, saka lamang natin malalamang si Yahweh nga ang nagsugo sa kanya. Okay? Yung tungkol sa kapayapaan. Pagkarinig niyon, kinuha ni propeta Hananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremiah at binali ito. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon, sinasabi ni Yahweh na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia sa lahat ng bansa at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon at umalis na si propetang Jeremiah. Oy, mag-ingat kayo ha, yung mga naghahayag, baka kala ninyo, Lady Min, ang naman ni Kuya, oy, saan naman bakit naman, I love you talaga, luto ng pagkain ko, Hari, Director, Spiritual, Kataas-taasan, Kristal, maraming salamat kapatid na Rizal de Florentino, okay, so, alam niyo mga mahal kong kapatid, yung paghamon, no, hinamon, ng hamon si kapatid, na propeta kolo, na si Mr. Perez, ay, Lidimin Canoto declared, challenge accepted, gi-curse mo ang bansa na pinili ng Panginoon. What if kung sasabihin ko naman sa iyo ngayon? Pero, ako'y nag-iingat sa aking pananalita. Mahal na kapatid na Nigerian, Mr. Perez. Next time, be careful to your words. Especially sa ngalan dito ng aming bansa. I know, brother, that there's a lot of sinners here in the Philippines. I am the one of the sinners that we need to repent in our Almighty Creator. But next time, the way you talk, do not exempt it to yourself. And if you're talking about repent, this is all over the world and not only in the Philippines, brother. And
we're going to his prophecies regarding the next president of the Philippines. Maraming nagimbal doon. At para naman sa akin, mga mahal kong kapatid, no, listen up. If nga naman, take note. Ano naman ang mga problema ng iba? Kung sakali naman si Maria Lourdes Hortaliza ang magiging pangulo. This is the, nakita niyo yung mukha ng pag-uugali ng mga Pilipino? Crab mentality. Ang tao na nahimik, no? Naihayag lang siya ni kapatid na Perez, so nagimbal ang buhay ng kapatid. Ang dami, tiningnan ko rin, but ang isa lang masasabi ko, lalabas pa rin ang katotohanan. Naalala niyo ba yung sinabi ko sa inyo, Dad? Lingid sa kalaman ng iba. Merong mga kapatid na nagtatayo ng sariling imperyo. If we're talking about imperyo, this like kingdom, no? Dito sa Pilipinas, pero ngunit subalit datapat sila po ay under ng ibang bansa. Ang nag-sponsor sa kanila ay ibang bansa. Tapos, ang nakakatuwa pa nito, nakakatuwa sila pakinggan. Alam niyo kung bakit? Para yung kanilang madali nilang mahikayat. I'm sorry for my words. Napansin ninyo, hindi lahat but most of us. Hindi ko na in-exempted Kung saan sila makikinabang, doon sila. Agree ba kayo? Kung saan sila makikinabang, doon sila. Kaya, meron ko na-discover na isang grupo nagtayo ng imperyo here in the Philippines at ito ay under ito ng ibang bansa. Nagpagamit ang mga tarantado nating mga kapatid. Why tarantado? And do not say that yan ba ang ganito, bad words. Hindi banal silidimin. Okay? Hindi banal silidimin. Dapat lang kayong tarantado. Yung mga tarantado naman talaga kayo. Sarili nga nating bansa, pinagkakalulo ninyo Tapos makapagsalita kayo, pinili ng bayan ng Diyos. Pag-sure kayo dyan, mga ipokrito. Okay, eto pa, makinig kayo. Paraan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga propeta. May paraan pala kung paano nakikipag-ugnayan ang Diyos sa mga propeta. You see? Punta tayo sa Bilang chapter 12 verse 6. Ibig sabihin, Bilang chapter 12 verse 6, nasa na yung pang-apat kong mata. Okay? Bilang, nakita ko yun dito. Okay, 125. In the Old Testament, 125 siya makikita, ang bilang. Bilang chapter 12 verse 6. This is the first time na mababasa ko itong bilang na ito. Okay, sinabi ko naman sa inyo, I don't have, hindi ako nag-aral ng Bible. No? Pero pag magdikta ang banal na espiritu, lalabas itong mga versikulo. At sinabi dito sa Bilang chapter 12 verse 6. Okay? Nandito. Hay, Ginoo ko, mga kapatid ko, mga pasaway kayo. Okay? Oh my. 5. And then, where is the 6? Okay, I'm so sorry mga mahal kong kapatid because ang liliit kasi, ang liliit. Oy, napansin ko lang. Tingnan mo naman gawa ni Taning, no? Yung may ballpen. I don't know where is my ballpen. Okay. Chapter 6, sinabi dito. Oh my God. Okay, sa 5, si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tuldang tipan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Pagkalapit nila, okay, number 6, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko and listen up. Kung ang sino may nais kong piling propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambayanang Israel. Kinakausap ko siya sa harap-harapan. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. You see?
Naintindihan niyo bang sinabi ko? Okay? Merong iba-ibang paraan kung paano siya nakikipag-usap. Okay. Alam niyo ako, paano ko kinakausap? Sabi ko nga minsan ang asawa ko, sasabihin niya, bakit ganyan ka? 12:00 na. Hindi ka pa tulog. Or anong oras na, hindi ka pa natutulog. Sinagot ko siya, hindi pa tayo mag-asawa. Minsan nga, nakaranas ako, 3 araw, walang tulog eh. Bakit? Siyempre kakain din, pero hindi ako natutulog. Break lang, maligo. Minsan nga, hindi nga ako naliligo dahil nga puyat. Mag-take down. Pagkatapos yun, magugulat na ako, puno na yung kwaderno ko, tapos yun, babasahin ko. No? So, nakikipag-usap siya sa akin, kahit tulog ako, meron siyang tinatawag sa akin, may pangalan ako na tinatawag ng kataas-taasan, pero hindi ko siya nakikita, boses. Tapos malalaman kasi natin kapag galing sa kanya. Alam niyo kung bakit? Walang ibang nais ang Diyos sa atin. Ayaw niya tayong masaktan. God is love nga eh. Kailangan ang mga tao matitigas talagang muka, matitigas pang ulo. Saan ka pa? Okay? Sa Pahayag chapter 22 verse 6, okay? Punta tayo. At ito pa rin ay may kinalaman sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga propeta. So kanina, na ano din yun, di ba? Na narinig natin. So, dito tayo sa Pahayag chapter 22 verse 6. Okay? Pahayag chapter 22 verse 6. Kung paano nakikipag-usap ang Panginoon. Sabi dito sa 22 chapter 6, okay? At sinabi sa akin ng anghel, makinig kayo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang itawag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Okay? At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa aklat na ito. Just imagine. Kaya alam nyo mga mahal kong kapatid, you need to be careful. Okay? Maraming na-amaze sa kapatid na Perez. But doon ako na sa kanya yung naghamon siya, ang dami niya sinasabi, tanggalin ko ang antipara ko. Okay? Brother Perez, no? From Nigeria and living now at the United States of America as I know. You know, kapatid, maging ako is, naano ko sa iyo sabi ko nga, ay salamat at mayroon na namang katulad. Kasi di ba sabi ko nga, hindi lang si Lidimin kasi may nakalagay kasi sa Bible regarding sa 144,000. So, sabi ko, isa siguro ito. Pero, nalala nyo ba? Bago niya inihayag yung magiging presidente ng Pilipinas, ano yung sinabi ko sa inyo? At ito yon. Merong ipinakita sa akin ang Panginoon ng kataas-taasan, pero hindi niya muna ito pinasasabi. Pero, sasabihin ko rin, at ito na ngayon. I, Lidimin Canoto declared, if we are talking about Mr. Perez, that propeta kuno, we need to be careful to him. Ang dami, no, yung iba parang takot na takot, parang ano na naman kaya, no, inaabangan ang kanyang bawat pahayag. Even Lidimin, listen up, makinig kayo. Kayo ba? Kaya kailangan talaga kayong i-guide, okay? Kailangan talaga kayong i-guide. Mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 18 verse 22 ay ang mga hula ay dapat manaliksik. Ito nakalagay sa Deuteronomy chapter 18 verse 22. Ang mga hula ay dapat manaliksik. Okay? At makikita rin sa Jeremiah chapter 28 verse 15 to 17. Okay.
Ito yon, makinig kayo. Okay? Ang tunay na propeta ay laging nagtuturo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ulitin ko. Ang tunay na propeta ay laging nagturo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Nagpapatupad ng mga hula at sumusunod sa mga prinsipyo ng Biblia. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Kaya maraming naghangad ng mga bagay-bagay na material, pero inuna nyo bang hanapin ang buong katotohanan? At ang katwiran ng Diyos, ano ba yung katwiran niya? Sambahin lang siya na nag-iisang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, because God is jealous. Okay? Manibuguin ang kataas-taasang Diyos sa lahat ng mga Diyos. Naintindihan niyo ba ako? Ang paggamit ng pangalan ni Jesus o pag-aangkin sa supernatural na kapangyarihan ay hindi sapat. Dapat itong tugma sa buong koneksyon ng salita ng Diyos. So, dapat yung mga naghahayag, yung mga sinasabi niya, tugma lagi sa kataas-taasan. Hindi yung gumagawa ka ng mga sarili niyong version, pag sure kayo dyan. No? Makinig kayong maigi. Okay? Sa dami ng pangyayari ngayon, at sa dami ng naririnig na mga pahayag, tila baga yung mga kapatid natin mga natatakot, no? Nauna yung takot. Kahit sino man ho ang marinig niyong maghayag, paalala po yan. Pero ang mas katatakutan po ninyo ay ang kataas-taasan. Bakit natin siya, dapat natin siyang katakutan? Kasi po ang tunay na Diyos pumapatay. Tandaan po ninyo yan. Ang tunay na Diyos ay pumapatay. Kaya, mga mahal kong kapatid, be careful. Huwag yung kung ano yung narinig nyo, kung ano yung inano nyo. Amis na amis kayo, no? Nakalagay sa banal na kasulatan, nakapropesiya na rin niya, ang mga tao sa mga huling araw kung saan makakarito or paritot paroon kung saan makakarinig nandoon si Kristo. Ngunit subalit datapot hindi pa rin nila ito masusumpungan. Bakit? Unang-una, kung ano lang siguro narinig ninyo, yun lang pakinggan ninyo. Kung ano nakikita ninyo, yun lang talaga nakikita ninyo. Hindi kayo nagsusuri. Kaya unahin, hanapin ang katotohanan at ang kaniyang katwiran at ipairal, no? Ang nais ng Diyos, ito ay ang katarungan. Ano yung katarungan? Kahit pala siguro ang tunay na Diyos, pinagkaita ng katarungan mismo ng mga tao. Bakit? Saan ka pa? No? Saan ka pa? Tapos kung sino-sinong mga Diyos ang tinatawag, kung sino-sinong mga Diyos ang sinasamba. Kapatid na Nigerian, Mr. Perez, naano ko sa'yo kasi baka makatulad ka ng iba na malunod. At ito yung sinasabi ko sa lahat. Kaya lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala isasalain pa. At anuman ipinagkaloob ng kataas-taasan para sa atin, pagkaingatan natin yan dahil isa din yan sa batayan kung paano natin tinutupad, paano natin ginaganap ang mga ibinigay o pinagkaloob niya sa atin mga misyon. Kasi yung iba uwi na. Yung iba parang gusto nila, no? Anuhin talaga silang tao, parang talaga lang naman, no? What is your plan, your love? I want to love you a good breeding. He alone should have the right to multiply. Yes. Kapatid na Saldi Florentino, ikaw nga magsalita doon kay ano? Ikaw nga magsalita doon kay kapatid na Nigeria natin? No? At wag ka ha.
para kay Madam Maria Lourdes Hortaliza. Very sounds familiar to me. Hindi na iba sa akin ang pangalan na yan. But, I, Lady Min Canoto declared, kung sasabihin ni kapatid na Perez na ito si kapatid, but anyway, may purpose pa rin. Everything naman may purpose si God eh. No? Ayoko din siyang i-judge. Hindi pang judge ang ginagawa ko kay Mr. Perez. At if we're talking about kung halimbawa man, dito siya nagkamali eh. Why? Sino nagkamali? For me si kapatid na Perez. Kaya sinabi ko, kayo mismo masisilo ng mga sarili niyong bibig. Sasabihin mo na ang aming bansa ay pinamumunuan dahil pinamunuan ng aming mga leader ng aming bansa ng mga demonyo, ng mga satanas, kaya hanggat nandyan ang politiko, dadalhin ang aming bansa sa impyerno. So bakit ka nag-endorso ngayon? Bakit ka nag-endorso? Kay Madam Maria Lourdes, walang problema doon. Okay? Siya ngayon. Why? Sigurado ka? Maaring siguro, hindi kayo magkakilala, pero yung mga taong behind sa inyo ay may mga koneksyon. At I, Lady Min Canoto declared, sinabi ko na sa inyo, noon pa, pero hindi nyo ito iniisip, hindi nyo ito nilagay sa utak ninyo. Hindi niyo ba na-feel na bakit parang ang bansa ang pinaka apple of the eye sa buong mundo ngayon? Na? Just imagine, nakakaya, di ba? The capital crocodile of the world is the Philippines. Masaya kayo? Are you happy? Natagurian ng Pilipinas the capital crocodile of the world? Wow, ha? Idi wow. Okay? So, meron pa akong ibibigay sa inyo na mga dapat ninyong babasahin. Actually, medyo may pagkailalim na ito, pero meron kayo inihanda. Huwag kayong matakot sa mga nangyayari. Mas matakot kayo sa Panginoon na kayang pumatay sa atin, ng ating mga kaluluwa mismo, ng ating mga buhay. Yung mga bagay-bagay na yan, natural lang yan. Na? At pwede ba? Kay katulad ng sinasabi ko sa inyo, manalangin kayo, Diyos ko, hindi niyo ba na-feel kung bakit sinabi ni Lady Min sa inyo? Pagkaingatan ninyo ang inyong mga sarili na hindi kayo maligaw. Marami kayong masasaksihan na kakaiba sa kalangitan. Hoy, pag-sure kayo dyan. No? Sana sa gabing ito, bago kayo matulog, paalala ko sa inyo, bago kayo matulog, paggising nyo sa umaga, magpasalamat kayo na, alam nyo yun, nagising pa kayo, binigyan tayo ng pagkakataon na panibagong challenge na naman sa mundong ibabaw na ito. Alam nyo yun, baka naman sa iba sa inyo, hindi na nakakapag-pray. Mas nauna pa yung scatter, nauna pa yung, alam nyo na, no? So, we need to be careful for that. Tapos, makapaghingi kayo ng biyaya, wagas. Baka nga pagkain ninyo, hindi nga kayo nakapagpasalamat eh. O ano, totoo, hindi. Tapos, makapaghingi kayo ng biyaya, wagas. Hindi nga ni pag ano nga siguro ni pagsamba siguro ng, ano ninyo, hindi nga kayo pumupunta no? Pag sure. Hindi nga kayo marunong mahabag sa inyong kapwa, yung iba. Hindi pagtulong kung hindi investment. Kunwari lang, tutulong pero nag-aantay pala ng kapalit. Hoy, pag-sure kayo dyan. Yung iba yun ha. Ako naka-encounter ko dyan pero kilala sa limang daliri, kilala ko kung sino mga tunay talaga na nagtumutulong talaga ng bukal sa kalooban. No? Kaya nagpasalamat ako kay Madam. Hindi ko na siya mimensionin. No? Kasi sabi ko, Ama, ay, payag ka. Laging napapaya, hinihiya yung inutusan mo kasi gito giri-giri-giri. Di ba ikaw nga ang may-ari ng lahat? Payag ka, ginaganyan yung inutusan mo? Kaya ito, binigyan ako ng Panginoon ng na habang inaantay kung ano pa ang iutos niya, habang inaantay nagbabanat buto po ang inyong kapatid.
no? Baka para sa kalaman ninyo, nagbabanat po ng buto. Inyong kapag nakita niyo man sa mga Facebook, mga vlog ko, mag-ano ng mga saging, no? Kasama ko yung asawa ko. Nagbabanat buto po kami. Hindi po kami katulad ng iba. May mga utang pa nga ako, hindi nga ako bayaran. Dami nang namatay, lidimin. Yes, dami talaga. Marami pa talaga mamamatay. Ha? Kaya mga mahal kong kapatid, kahit sino man maging silidimin, ano man ang ibinabahagi, no, ano man ang naririnig nyo, magsuri kayo. Magsuri kayo kung talagang ito ba talaga isa Panginoon. Katulad nito, hindi na babalik talaga sa Jesus Christ. At binigay ko na sa inyong mga sitas. Kasi nakalagay dyan, meron siyang susuguin. Walang minimension na pangalan. So, kapatid, come on, no? Mr. Perez, no? Tapos hinamon mo pa lahat. Hindi ko pa nakita yung video pero naghamon ka pa na mag-ano pa yung mga ganito, ganyan. Huwag ganon, no? Huwag ganon, kapatid. Huwag ganon, no? At saka, katulad ng sinasabi ko, nag-iingat ako. Nag-iingat ako dahil yung salita na ibinigay ay may tamang panahon para wiwikain yan. Para yan sa lahat. Kung sakali man wiwikain ko yan, hindi yan para sa isang bansa. Hindi pa ito yung wika ko na sinasabi ko na nagpapayag ako sa hindi pa. Merong binigay na wika para yan sa lahat. Kaya mag-ingat kayo. At sa pagkakataon na ito, ganito yon. Tungkol sa mga putragis na mga mark of the beast yan, yung mga kung ano-ano sinabi ko naman sa inyo, yan lahat ay mga propaganda nila. Okay? Pambubuli na lang ang mga yan. Ngayon, alam nyo ba na yung mga yan ay merong pwedeng kumbaga mayroong katapat ng mga yan. Maniniwala ba kayo na yung mga kurimaw na yan ay may katapat ng mga yan? Paano matutubos ang kasalanan ng tao sa mundo? Susuko ang yaman, kapangyarihan. Yes! Isuko lahat. Kaya nga sinabi ko, di ba? Ano ba ang pagsikapan nating kayamanan? Ito ay ang kayamanan na hindi mananakaw nino man. Ito yung kayamanan ng karunungan na nagmumula sa kataas-taasan dahil ito'y higit sa 10 hari na magagawa, higit sa salapi na magagawa at magliligtas sa atin ng ating mga kapamakan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Paano ba talaga ang tamang panalangin sa Diyos? Di ba mahal kapatid na Ernie Sinar? Maging si Jesus, itinuro niya yan eh. Anong sinabi niya? Itinuro niya ang papaano manalangin. Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo sa langit, maging sa lupa. So, Ama namin. Wala siyang sinabing sambahin ka dyan sa langit at ako dito sa lupa. Always glorify and honor to our Almighty Creator. Yan ang tamang panalangin sa Diyos. Hindi kung ano-ano mga pinagagawa ng mga kapanalanginan. Tapos magtaka kayo bakit may mga halimbawa sasabihin mo na Panginoon, pag ako lang talaga mayroong ganyan eh. Panginoon, pag ako lang talaga yung kapitbahay ko, manda talaga yan. Sa palagay niyo, didinggin kayo ng Panginoon? Kung ganyan man lang palang hingiin niyo sa Kanya? Maring sakyan ito ni Satanas. But you need to be careful, ha? Ay, nako talaga lang. Kung hindi suko sa akin, ibibigay niya yon, pinaghirapan niya, tamang naman. Diba? Kaya sa mundong ibabaw na ito, lahat tayo ay candidates. Ang sino man na magtagumpay ay gagawing haligi ng Panginoon sa kanyang kaharian. Hindi lang silidimin, maging kayo na mga mananampalataya. Maging kayo, lahat tayo candidates. Okay? Ang pagsikapan natin,
Paano tayo makasunod sa kalooban ng Panginoon? Ha? Huwag kayong magimbal sa mga nangyari. Kailangan natin pagdaanan lahat yan. Salamat. Purihin nagsugo. Hindi kasi simple. Kung panalangin ang pag-uusapan, maging si Panginoong Hesus, itinuro niya, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo dyan. Wala siyang sinabi na, oy, makinig kayo. Sambahin nawa ang pangalan ng aking Ama na nasa, at ako dito sa lupa. Always Ama namin. Okay? Ama namin. Ganon. At saka may kanya-kanya tayong kapamaraanan paano tayong manalangin. Okay? At if we're talking about panalangin, nakalagay talaga sa Bible dyan. No? Kaya medyo may kalaliman siya, pero next time na topic natin yan. Sa pagkakataon na ito, Lidimin Canoto declared, kapatid, Brother Nigerian, Mr. Perez, tinanggal ko ng kasi nag-prophesize ka ba? Next time, be careful kapatid, ha? You need to be careful to prophesize, to deliver. Okay? Kasi hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo. But yung dating kasi yung dating, parang Pilipinas lang talaga ang target. Dapat nito, magkita to sila ni yung nagpakilalang si Kristo, si Jesus Christ. Ay, pag-sure kayo dyan. Ambot sa inyo. Ambot sa inyo. Kasi, okay, given yon. Okay, thank you na pinaalalahanan mo yung aking mga kababayan. Pero, yung dating kasi na parang, napakasama na. Alalahanin mo ha. Ito lang. If you're talking about repentance, it is all about in the whole world, not only in the Philippines. Pag sure po dira, kapatid na Perez, ganahan po kasi magibati, no? Ay, nako, talaga lang naman. Sa gabing ito, naunawaan ninyo ito. You need to be careful, mga mahal kong kapatid. Marami pang magaganap. Kaya kaganina na pag-usapan namin, no? Meron pang paglilitis doon sa mga tumutupad sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga 'di ba sabi ko, even didimin makakaranas ng ganyan, no? So, dalangin ko ng espiritu ng kaunawaan, kaliwanagan, kahinahunan at ang katarungan ay iiral sa atin lahat. Ito yung katarungan, sambahin ang nag-iisang Alpha Power Omega. Na? Mga mahal kong kapatid, sana i-share ninyo ito at kung siya nga pala mga taga Mindanao, I have a suggestion kasi ilalabas ko talaga yan. Ilalabas ko ang kontrata that 11th century pa ay nagkaroon na ng kasunduan, no? Meron ng kasunduan na itong na ito. Kaya marami sa history natin ang medyo sablay. May dagdag, may bawas. Actually, ang halos dyan may dagdag. No? So, itong tungkol sa mga pangyayaring ito, marami kayong dapat pagkaabang-abangan, mga mahal kong kapatid. Hiling ko lang talaga sa inyo, manalangin kayo at isabuhay ninyo yung mga pinapanalangin ninyo sa kataas-taasan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, darating pa yan na baka tumama na nga yung sinabi mong, mapaaga ang Armageddon, ma'am. Yeah. Diba ako na nga nagsabi, diba? Pinapakita ng Diyos yan. Pero, ang mali lang sa ibang kapatid, tila ba parang tinataas lang yung sarili nila. Like for example, repentance. Always saying repentance. But you exempted yourself. If you're talking about repentance, it is all over the world. Not only here in the Philippines. I know that there's a lot of bad guys. There's a lot of bad here in the Philippines. Pero it doesn't mean that only Philippines. Ay, pag-sure po din ha.
Why? Bakit sa bayan mo? Wala bang nagsasamba ng mga Diyos-Diyosan doon? Bakit sa bayan mo? Wala bang mga bakla doon? Sige nga. Bakit sa sarili mong bayan? Kung ano mga kapintasan na nandito sa Pilipinas, wala ba yan doon sa ano niyo? Sa ano ninyo? Hindi lang sa lugar ninyo, sa iba't ibang parte ng buong mundo. Kaya if you're talking about repentance, it is all about all over the world and not only the Philippines and no exempted here. Even you, brother, even you need to repent also. Huh? You know why? Every single seconds of the hour, Satan is there, no? Ang tao nagkakamali sa isip pa lang, sa salita, lalo na sa gawa. Nobody is perfect, no? Kaya ako, the way na mag-shares ako sa inyo, hindi ko in-exempted ang sarili ko. Lagi kong sinabi, even Lidimin is luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Even Lidimin, kailangan humingi ng repentance. Even Lidimin, haharap din ako sa katastasan. In-exempted ko bang sarili ko? Hindi. Sabi niya, abogado, ano yan? Sabi mga abogado, wala daw mas mataas sa batas. Ay sila yon. Sinasabi lang walang mas mataas sa batas. Ha? At tingnan mo sa sobrang nilang talino sa Senado, the lawmaker is the lawbreaker. Ha? Maaring sila ay mataas sa karunungan pang sanlibutan. Pero pagdating ng karunungan o batas ng Diyos, ano bang alam nila? Pag-sure sila. Okay? So sa gabing ito, lubos ako nagpapasalamat sa inyo mga mahal kong kapatid. No? At isi-share ko na lang dito yung vlog ko nung nakaraan. Okay? Tungkol dito sa ating kapatid na ito. Okay? To our brother Nigerian, Mr. Perez, do not dare all. Okay? Yun lang masasabi ko sa iyo. I hope you understand my English. To our brother Mr. Perez, do not dare. Tama ba? Dare? D-E-R-E. Wag mong hamunin or wag mong subukin lahat. Thank you po. Yes. Di ba? Ay, pastilan Ginoo ka, Mr. Perez ka. Ay, nako. Maraming salamat sa inyo. Walang hanggan na siya ang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamat. Ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Ang Diyos mula noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Okay? Maraming salamat sa inyo and have a blessed divine hope, everyone. And thank you so much kay Felicitas Vihar. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. But anyway, mga mahal kong kapatid, dalangin ko ang kaligtasan ng ating mga OFW sa anuman mga pagsubok ng mga bansa na kung saan sila naroroon. Dalangin ko ang buong kaligtasan ninyong lahat. Mga kapatid natin, mga OFWs, okay? Mag-iingat-ingat kayo, okay? Ramon Pataksil, kay Ma'am Clarita, thank you so much. Kay Rizal de Florentino, kay Elisitio Austria, Ernie Zinar, Norma Zamora, Marvin Collado Montemayor, kay Lalabs Stanislao, good PM po, God bless, thank you so much, okay? Alma Taganili Ganzan, dami nang namatay, Lidimin, yes. Kay Ms. Ispulgar, ano yun, maayong gabi, thank you so much. Kay Sofia Limosnero Ararakap, okay? O tingnan nyo yung nangyari, sorry ha, pahabol ko to. Ewan ko ba tong mga to, bakit akong tinatanungan? Always remember this word. Whatever happens, whatever it is, God is under His control. Okay? Pastilan, Ginoo. Mga taga-IBM, listen up. Hay, nako talaga kayo. Pati yung mga sa hanay ni Ate Helen Abdul Rajak. Hindi,
ako na ang nagsasabi, may mga bagay lang, kaya nga sabi ko nga, dalangin ko, nagkaroon man kami ng misunderstanding na Helen Abdurrojak, dalangin ko na ano man ang kanyang challenge na hinaharap ngayon ay sa kabila ng lahat ay makapagpuri pa rin sa Panginoon at malagpasan niya, no? Malagpasan niya, yun lang masabi ko. Okay? Gemalyn Kalam Director. Good evening po. Thank you so much. Purin nagsugo, hindi masnugo. Maraming salamat po kapatid. Kay Renante, kay Randy, kay Vilma. Ayan, salamat kapatid Alma. Kay La Fe Fontan. Yan. Kay Jima Agkaule. Kay Trinidad Bangloy. Kay Jubilisol. Kay Kuya Joy Paraiso. Happy birthday kay Kuya. Alam mo na yun kung sino yun. Estrella Alilea. Sana nga po, ma'am, mawala na Facebook sa mundo. Actually, not only in the Facebook Hindi lang naman Facebook. Actually, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Yung mga bagay na yan ay, katulad ng sinabi ko, wala naman kasing ipinagkaloob ang katastaasan sa atin na masama. Ang tao lang kasi ang nagpapakasama. Yun naman talagang totoo. Okay? So, good evening po. Purin na nagsugo from Leonora Orbino. Thank you so much. Baging kay Elmer Fernandez. Thank you so much. Kay Vina Tanya. Kay Chitlin Guerrera. I miss your salad. Eliseo Osyayan. Kay Jubilisor. Ang ginagan kay Marlene Agda. At kay Philomena Tori Franca. At kay Ma'am Angeline. Thank you so much and kindly share of this video. Sana yung video ko nakarating yan doon. Doon, kay kapatid na Nigerian na Mr. Perez, peace be with you, my brother, okay? Just listen up, okay? So, thank you so much. But before I forgot, okay? Okay. May nagtanong tungkol sa aking kwintas. Okay. This is not, may nagtanong sa akin, no? GPM niya ako, ano daw yung kwintas ko? Itong kwintas na ito, this is not anting-anting. Ako kasi yung tipo na pagbigay mo ay pinahalagan ko ito. This one kasi ibinigay sa akin ito tanda. Tanda na ako'y nakarating sa mga kapatid nating mga tribo. Okay? Tanda ito sa kanila. Okay? And ano pang kwintas na sinasabi mo? Okay, this one bigay din ito. So, bakit ko sila sinusuot? Mga keepers kasi ang nagbigay nito sa akin. Sila yung mga natasang nagtagong yaman. Totoo yun. Mga bankers. So, kung totosin. And this one, isa ding spiritual na kapatid, no? And this one, ito yung galing sa isang, para siyang obispo, no? Itinago sa panahon nila Cory Aquino, nandoon sa Vatican, and itong kwintas nito ay meron tong history. Bakit ko siya kinukwintas? Bakit ko siya sinusuot-suot? Dahil this is the memorable para sa akin. Isa pa, bawat kwintas na yan ay mayroong mission yan. Okay? Merong kahulugan na may kinalaman sa misyon. Hindi po ato anting-anting dahil walang ibang makapangyarihan sa lahat kundi ang nag-iisang Alpha Power Omega lang po. Nothing else. Okay? So, thank you so much and have a blessed divine hope everyone. At bagong lahat, alam kong may magagawa si Apo. Alam kong may magagawa si Apo. Kung ako'y magtatapat, sa kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa si Apo. Kung kayo man ay pakiramdam ninyo, lalo na sa mga nabibilang sa mga organisasyon ng mga pinagdaanan ninyo, kung pakiramdam ninyo, bigo kayo. Naging sa akin, kung pakiramdam ninyo, bigo kayo. Kung naman ang bintawan ko, pagdating kay Apo, may magagawa siya para sa isa't isa sa atin kung tayo ay magtatapat lamang sa kanyang paglilingkod. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang gabi sa ating lahat.